Kilalang nagsusuot ng basurahan sa ulo para makihalubilo sa mga tao, may bagong pababago para sa kandidatong politikal na kilala bilang Conde Binface. Si Jonathan Harvey, dating komedyante at tinawag ang sarili na Intergalactic Space Warrior. Umasang matalo sa eleksyon si Nigel Farage, ang leader ng Reform UK. Si Farage ay isa sa mga kilalang mga konserbatibong politiko ng Britanya at makakasama natin ngayon. Mula London via Zoom, narito ang mamamahayag at broadcaster na si Benjamin Butterworth. Salamat sa pagdalo. Magandang gabi. Isang bagay tungkol dito ay pinoprotektahan sila nito mula sa ulan na madalas maranasan sa UK. Pero, kaya ba ito? Siguro, ito yata ang unang beses na nakita natin si Waki. Mga Brito na naghahanap ng kakaibang paraan para marinig ang boses nila. Si Count Binface ba ay biro lang o nagiging seryosong banta sa politika? Minsan napapaisip ako kung may ganitong tradisyon sa ibang bansa. Dito sa atin sa Britanya, madali lang tumakbo sa eleksyon. Mga £500 lang ang deposito para mapasama ang pangalan mo sa balota. Kaya meron tayong mahabang tradisyon ng mga kakaibang karakter. Meron tayong tinatawag na Monster Raving Loony Party. Sa pagkakataong ito, isang komedyante na matagal nang sumusulat para sa BBC sitcoms tulad ng nakikita mo. Nagbibihis bilang Count Binface. Ngayon, may ilang pulisiya siya na mapapaisip ka kung seryoso ba ang mga ito. Nakakatawa siyang karakter na tumutulig sa sistema. Isa sa kanyang pulisiya, babaan ang buwis mo, pero taasan ang buwis ng iba. Ganyan ang mga sinasabi ng politiko ng seryoso. Kaya tumakbo na siya sa mga nakaraang eleksyon. Tumakbo siya laban kay Andy Burnham, politiko ng Labour, na magiging punong ministro ng Britanya sa Lunes ng susunod na linggo. Madalas, bahagi ito ng kasiyahan, palabas at kakaibang politika sa Britanya. Ngunit sa by-election na ito, laban kay Nigel Farage, leader ng Reform UK, na mas kanan pa kaysa sa Conservatives. Nawi ang eleksyon ito sa seryosong laban ng isang politikong pwedeng maging punong ministro sa 3 taon. Laban kay Count Binface, ang komedyang character. Kaya ikwento mo pa sa amin ang tungkol sa kanya at kung bakit, alam mo, siya bilang leader ng kilusang Reform UK. Bakit niya iiwan ang kanyang pwesto sa parlamento para sumali sa eleksyong ito laban kay isang ganitong klase ng tao? Sa totoo lang. Kakaiba talaga ito. Ang nangyari ay natuklasan na si Nigel Farage ay binigyan ng regalo ng isang British na crypto billionaire na nakatira sa Thailand ng 5 milyong libra sa loob ng 12 buwan bago siya mahalal sa UK Parliament. Hindi niya dineklara ang regalo at ang nagbigay nito ay na-donate din sa partido politikal. Lumalabas din na mayroong sunod-sunod pang ibang mga pinansyal na regalo o pagbabayad para sa mga staff, bayad at social media resources, pagbabayad para sa seguridad na galing sa ibang mga donor, direkta kay Nigel Farage na hindi niya idineklara sa parlamento. Ngayon, anumang donasyon na may kaugnayan sa politika na matatanggap mo na higit sa tingin ko ay mga 300 libra. Ipaalam sa autoridad para malaman mo na hindi basta nabibili o nababayaran ang mga politiko at walang masasamang motibo na di alam ng botante. Binuksan ng UK Parliament Standards Authority ang investigasyon kung nilabag niya ang mga patakaran. May kapangyarihan ang organisasyong iyon na magpatawag ng eleksyon kung sapat ang bigat ng paglabag ng tao sa mga patakaran. Kaya napagpasyahan ni Nigel Farage na huwag hintayin ang paruso ng otoridad na sumusuri sa paglabag niya sa mga patakaran. Imbes na maghintay, direkta siyang lumapit sa publiko ng Britanya at magpatawag mismo ng espesyal na halalan. Ang problema, kinanselan niya ito. Noong nagbitiw siya para tumakbo sa espesyal na halalan at sinabing botante ang magdesisyon, hindi ang nasa kapangyarihan. Ang natitirang mga miyembro ng partido ay nagsabi, hindi ako lalaban sa'yo. Isa itong kalokohan. Ang mga patakaran ay dapat ipatupad sa'yo, gaya ng sa lahat ng iba. Nauwi ito sa kanya laban sa isang katawa-tawang basurahan. Salamat, Benjamin Butterworth. Pinahahalagahan ko ito. Masayang usapan ito. Sige, gaya ng napag-usapan, ang kulturang British ay kilala sa pagiging kakaiba. At si Count Binface, hindi lang siya ang gumagawa ng balita sa politika ng Britanya, marami ring ibang paborito. Ngayon, kasama natin si Josh Rome, mamamahayag sa entertainment at Royal News para magbigay ng opinyon sa kakaibang bagay. Kumusta at salamat sa paggala mo, Josh. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Talagang kakaiba ang paksang ito. Ibig ko sabihin, parang pinaghalo ang Star Wars at Monty Python. At nakikita ko lang ito sa monitor. Paano kaya nila naiisip ang mga dekorasyon nila
mga kasuotan or kung ano man ang gusto mong itawag dito. Sabi nga ni Benjamin, binubuod dito ang pagiging eksentriko na kilala sa politika ng Britanya. Sa tingin ko, mula sa pananaw ng kultura, medyo campy talaga kapag iniisip mo. At bago si Count Binface, nandoon na si Lord Buckethead, na parang siya ang nauna na lumitaw na parang si Darth Vader. Ang karakter na ito ay nariyan na mula pa noong 1987 at tumagal hanggang 2019 bago kinuha ng komedyanteng si Jonathan Harvey ang karakter at tumakbo para sa Monster Raving Looney Party. Nagkaroon tayo ng mga tao tulad ni Mad Cowgirl na tumakbo laban kay David Davis sa isang by-election noong 2008 at nakakuha ng mahigit 400 boto. Pinalitan ni boksingero Terry Marsh ang kanyang pangalan sa deed poll para tumakbo bilang none of the above upang ipakita ang kakulangan ng pagtipilian sa politika at bigyan ng ibang opsyon ang mga Briton. Wala sa nabanggit. Ito rin ay pinagdatawanan sa mga institusyong pangkultura. Naisip ko ang napakatagumpay na seryeng historical na tinatawag na Blackadder na syempre ay pinagbidahan ni Rowan Atkinson sa ikatlong serye. Parang pinagtawanan nila ang politikang Briton gamit ang karakter ni Baldrick na tumatakbo sa tinatawag na sod-off party. Kaya alam mo, ito ay isang bagay na sobrang kakaiba na tanging sa sistemang pampolitika ng Britanya lang maaring mangyari. Sige, ngayon nakikita na natin lahat ito. Tapos, alam mo yon, lilipat ka naman sa, alam mo yon, sa maharlikang pamilya. At ibig kong sabihin, marami ang magtatanong, alam mo, kay Prinsipe Harry. Alam ko malaking balita ito, pero sa huli, walang Buckingham Palace. Dumating sina Meghan at mga bata at umupo kasama si Haring Charles. Pero alam mo, walang nangyari kay Prinsipe William. Kaya ba yon nakakuha ng kasing laking atensyon gaya ni Count Binface? Oh, sigurado. Sa tingin ko, dalawang uri ng naglalaban ng kwento ito na namayani sa balita buong linggo bago ang malungkot na pagpatay kay dating conservative na politiko, Anne Widdecombe. Pero oo, malaking balita tungkol sa royal family. Si Prinsipe Harry, syempre, ay bumalik sa UK na matagal nang inaabangan para i-promote ang Invictus Games. Gayunpaman, hindi naging madali sa personal na aspeto ang pagbisita ni Prinsipe Harry. Syempre, natalo siya sa malaking kaso sa korte laban sa Associated Newspapers, Daily Mail, kasama sina Elton John at David Furnish. May usap-usapan kung mananatili ba sila o hindi sa Buckingham Palace nang dumalo siya sa Birmingham para sa kanyang Invictus Games event. Hindi sumama sa kanya si Meghan Markle. Pero si Meghan Markle, syempre, at ang mga bata ay palihim na pumasok. Masasabi kong palihim silang pumasok sa UK. Dumating sila sa UK nang halos walang paalam, kahit na nahulaan ko na magkakaroon ng papupulong sa labas ng Buckingham Palace. Pero hindi naman naging maganda ang linggo para kay Prinsipe Harry o masasabi nating hindi ito ang pinakamagandang linggo para kay Prinsipe Harry. Sa palagay ko, mapapasalamat si Prinsipe Harry sa kanyang suwerte dahil sa ginawa ni Nigel Farage kaya hindi siya naging sentro ng usapan. Sige, maraming salamat Josh Rome, gaya ng dati. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin.